Hadriana gritted her teeth while going back to the pantry. How could he be so rude like that? Nag-offer lang naman ako, baka hindi pa siya nagbe-breakfast. Kung sa bagay, ano ba naman pakialam ko? Kausap niya sa sarili bago kinuha ang sariling tasa ng kape at nagtungo na sa kanyang table. Ayokong ma-stress. But no one shouts at me like that. Kahit ang dati kong boss. Kung makasigaw, akala mo naka-loudspeaker ang bunganga. Gwapo sana, kaso maladragon talaga. Natigilan siya sa huling nabanggit. So, you admit, kanina yummy, ngayon gwapo. Oh my dear! Usal ng isang bahagi ng kanyang isip. Shut up! Bulyaw niya sa traidor na isip. Napailing na lang siya. Hihigop na sana siya ng kape nang biglang tumunog ang intercom na nakakonect sa office ni Dragon. Padabog niya itong sinagot. He! Come to my office, now! Pasigaw nitong putol sa kanya. Bago pa siya nakasagot, ay busy tone na ang narinig niya. Wala ka talagang manners, Dragon! Mahina pero madiin niyang ganti sa kawawang intercom. Padabog niyang kinuha ang isang folder kung saan nakalagay ang schedule nito. Bumuga muna siya ng hangin bago kumatok sa pinto. Kalma self. Come in. Pinihit niya ang doorknob at tuluyan ng pumasok. Kita niya itong nakayuko na tila may binabasa sa nakabukas na laptop nito. She rolled her eyes. Why are you rolling your eyes, Miss Montesillo? Shit, nahuli pa ako. Anak ng teteng talaga. Tumikhim muna siya bago humarap dito. Pero nakayuko pa rin ito. Paano niya nakita? Don't roll your eyes at me. That is disrespectful. Understand? Sigaw nito at nag-angat ng tingin sa kanya. Gusto niyang irapan ito. Pero next time na lang. Naka 1 point na kasi siya. Noted, Mr. Fonteverde. Tanging isinagot niya. Para wala nang usapan. Did you change the brand of coffee today? Tanong nito bago ibinalik ang tingin sa laptop nito. No, Mr. Fonteverde. You sure? Nagdududa pa nitong tanong sa kanya. You could check it in the pantry room, Mr. Fonteverde. Bakit ko naman papalitan ng brand ng coffee nyo? It is my second day. Hindi naman ako pakailamera para gawin yun kahit hindi patok sa akin ang taste nyo. Walang preno niyang sagot dito. Late na niya na-realize na sumobra yata dahil matalim na itong nakatingin sa kanya. Napayuko tuloy siya. Pahamak na bibig ito. Don't you dare answer me by being sarcastic, Miss Montesillo. Napapitlag siya dahil sa lakas ng boses nito at may kasama pang paghampas sa lamesa. Ipinikit niya na lamang ang mga mata at pinapakalma ang sarili. Habang ang isang kamay ay humigpit ang pagkakahawak niya sa folder na dala at ang isang kamay ay naikuyom niya. Namumuro ka na kasi sigaw, Dragon ah! Out! Muli nitong sigaw. Mabilis niyang nilisan ang opisina nito. Nagpupuyos ang kanyang kalooban pabalik sa kanyang pwesto. Welcome to the world of my dragon boss. Imbis dibdibin niya ang katatapos ng napagbuga ng apoy ng dragon niyang boss, ay itinuon na lamang niya ang atensyon sa trabaho. Buti na lang walang meeting ngayong umaga ang boss niyang dragon. Nagpakabisi na lamang si Hadriana sa trabaho kaysa isipin pa ang dragon niyang boss. Hindi ito nagtanong ng schedule, kaya bahala ito. Nagulat siya nang tumunog muli ang intercom. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib. My gosh! Bakit naman ako naging magugulatin ng ganito? Kasalanan talaga ng hinayupak na Raymond na yun dahil ginulat kami kanina. Ano naman ang koneksyon nun? Wala lang. Gusto ko lang may masisi. Nababaliw na talaga siya, pati sarili ay kinakausap na niya. Nagpatuloy ang pag-ring ng intercom kaya naman mabilis niyang pinindot ang answer button. Pero hindi siya nagsalita. What took you so long to answer? Napangiwi siya nang marinig na naman ang napakalakas na boses ni Dragon. Come inside, now! As always, busy tone ang kanyang narinig. Ni hindi pa man siya nakakasagot dito. Ah! Impit niyang hiyaw. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Pagpapakalma niya sa sarili. Malapit na ako masagat, Dragon. Bulong niya bago pinuntahan sa opisina ang boss niya. What is my schedule today? Hindi pa man siya tuluyan nakakapasok ay nagsalita na to.
Nagtuloy siya sa loob at tumayo sa harapan ng lamesa nito. As always, nakayuko pa rin ito. Takot yatang akitin ko eh. Until lunch, you are free. Then by 1:30 in the afternoon, you will have a meeting with Mr. Villanueva at his office. That's all for today, Mr. Fonteverde. Magalang niyang imporma dito. Inform all departments to bring everything that I need to sign now. If they miss today, I won't sign anything. Are we clear, Miss Montecillo? Yes, Mr. Fonteverde. Tumango pa siya rito. Get out! Inirapan niya to bago tumalikod para lisanin ang kaharian nito. Kung makaupo kasi ito parang isang hari. Mas bagay kaya rito ang maging dragon. I saw that, Miss Montecillo. Bigla siyang napaharap dito na nagtatanong ang tingin. Umayos ito ng upo. Itinukod ang mga sikos sa table at ipinatong ang baba sa mga kamay nito. Diretso itong tumingin sa kanya, ngunit hindi sa mga mata niya. Maduling ka sana. You're being stubborn, Miss Montecillo, and I don't like it. Napakunot siya ng noo dahil hindi niya ito maunawaan. Now, listen carefully. I want you to collect by yourself all the documents that I need to sign, one by one. Seryoso nitong Saad. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. You mean Mr. Fonteverde kukunin ko per department at dadalhin sa inyo agad? But I thought you would like it to be collected at once. Hindi pa rin siya makapaniwala sa gustong mangyari nito. I changed my mind. Are you complaining, Miss Montecillo? Of course not, Mr. Fonteverde. After all, that's my job, isn't it? Sarkastiko niyang ganti rito. Kung gusto nito ng ganito, pues, ibibigay niya. Kung sa tingin nito magre-resign siya, nagkakamali ito. I have to go, Mr. Fonteverde. Marami-rami kasi yun. Baka magkulang ang free time niyo. Ngumiti pa siya ng napakatamis dito. Nakita niyang mas tumalim pa ang tingin nito sa kanya. I don't care. Tinalikuran niya ito kahit hindi pa siya nito dinidismiss. Bubuksan na niya ang pintuan nang muli itong magsalita. That's what you get for rolling your eyes at me. Continue annoying me, Miss Montecillo, and you will regret it. Pagbabantaan nito. Hindi na niya ito pinatulan. Baka hindi siya makapagtimpi at mabalian niya ito ng buto. Nagsimula na siyang puntahan ang bawat department upang kunin ang dapat kunin. Pansin niya ang paghagod ng tingin ng mga nakakasalubong, nakakasabayan at pinupuntahan niyang department. Ngayon lang ba sila nakakita ng tao? Wala ako sa mood na mapagplastikan sa kanila. Ganito na naiinis ako sa boss kung dinaig pa ang magme-menopause. Habang naghihintay siyang makarating sa 25th floor kung saan ang accounting department na panghuli na ay sumagi sa isip niya ang nakangisi niyang boss habang inaabot niya ang pipirmahan nito. Ah! Kainis! Hindi niya naiwasang isigaw at napapadyak pa siya. Sakto namang bumukas ang elevator at napatingin sa kanya ang dalawang lalaking naghihintay sa pagbubukas ng elevator. Matamis siyang ngumiti at mabilis ding nilagpasan ng mga ito. Nakakahiya ka, Adriana Rose. Makakaganti din ako sa'yo, Dragon. Nakita niya si Jason na nakatayo sa may cubicle nito, kaya ito ang agad niyang pinuntahan. Jason! Tawag niya dito. Napalingon naman ito sa kanyang gawi. What are you doing here, Adriana? Nagtataka na tanong nito. Kanino ko pwedeng hingi ng mga documents na kailangan pirmahan ni Mr. Fonteverde? Bakit di mo nalang tinawag para ipinadala lang sa taas? Bakas pa rin ang pagtataka sa mukha nito. Napabuga siya ng hangin. Sa bawat department na pupuntahan niya ay iisa lamang ang itinatanong. Paulit-ulit na lamang siya. Walang ya kasi talagang boss nila. Utos ni Mr. Fonteverde, mamaya ko na kukwento. Kanino ba? Kay Sir Raymond. Nandun siya sa loob ng office. Tapos naman na lahat yun. Hinihintay na lang talaga na ipakyat. Tugon nito at inginuso pa ang opisina ni Sir Raymond daw. Sinundan niya ang pagmuso nito bago ito biniro. Huwag ka nga ngumuso dyan, baka mahalikan kita eh. Narinig niyang napasinghap ang mga kasamahan nito. Ew, kadiri ka, girl! Lumayo pa ito sa kanya at isinenyas pa ang kamay na itinataboy na siya. Natatawa na lang siyang iniwan ito at nagpatuloy sa opisina ni Sir Raymond. Kumatok siya ng 3 beses. Come in. Bakit parang napakaseryoso naman ang boses nito? Pumasok na siya sa loob. Good morning, Sir Raymond. Nakangiti niyang bati rito.
Nag-angat ito ng tingin sa kanya at tulad ng iba ay mababakas rito ang pagkagulat. Adriana, what are you doing here? I'll get those documents that Mr. Fonteverde needs to sign. Sagot niya rito bago siya umupo sa visitor chair at hinimas ang mga paa. Paupo saglit ah. Nakita niya itong tumayo at lumapit sa kanya. What happened to you? You look wasted. Inirapan niya to. Tumayo na rin siya dahil baka mamaya mabugahan pa siya ng apoy kapag nagtagal pa siya. Ito na ba lahat yun? Tanong niya habang tinitingnan ang nasa table nito. Yes, next time just call and I will ask someone to bring it to you. Bakas ang pag-aalala sa boses nito. Kinuha na niya ang 3 folder at humarap dito. Nakatayo ito habang ang mga kamay ay nakapamulsa. Alright, he's handsome, no doubt. Pero babaero, kaya delete. Ngumiti siya dito. Una na ako, baka mabugahan pa ako ng apoy ni Dragon. Napatawa ito. Siya naman ay tuluyan ng nilisan ang opisina nito. Nakita niyang nakatayo pa rin si Jason sa cubicle nito. Pumepetiks na naman ang baklang ito. Ang tagal mo ha, akala ko na-rape ka na. Sinamaan niya ito ng tingin. Oh, joke lang. Alam ko naman na hindi kayo talo. Sabay ka sa amin mamaya lunch ha. Tumango lamang siya rito. Magtrabaho ka na nga bago ka lumandi. Sita niya rito dahil mukhang may nilalandi ito sa katabing cubicle. Umirap lang ito sa kanya. Nangingiti naman niyang iniwanan ito. Hindi niya ugaling makipagbiruan kahit sa dati niyang trabaho. Pero ewan niya ba? Parang natural na lang ang kinikilos niya ngayon na kahit siya ay pinagtatakhan ang sarili. Dire-diretso siyang pumasok sa opisina ng boss niya. Inilapag niya sa table nito ang huling documents. Don't you know how to knock? Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. I'm sorry, Mr. Fonteverde. Nakalimutan ko po kasi sa pagmamadali. Sarkastiko niyang sagot dito. Ito na po ang last from accounting. Anything more you need, Mr. Fonteverde? Tumingin lamang ito sa folder at ibinalik ang tingin sa mga papeles. Out! May diin sa boses nito. Napatingin si AJ sa wristwatch niya. 11:00 na pala. Hindi niya alam pero magaan ang araw niya. Siguro dahil sa sekretarya niya. Hindi niya alam kung maaawa siya dito kanina nang mapansing pagod na ito sa pabalik-balik. Kasalanan naman ito. Pinapainit ang ulo niya. Wala pang sumasagot-sagot sa kanya. Kahit si Clara na girlfriend ng pinsan niya ay di nagawang sagutin siya. Yung pag-ikot ng mga mata at pag-irap nito ay aksidente niya lamang na nakita. And he will admit, she's cute. Oh, stop there. Kaya nga naka-beast mode ako para mabura kung ano man ang nag-uumpisang reaksyon ko para rito. Dahil hindi pwede. Saad niya sa sarili. Pero hindi niya talaga maiwasang hindi humanga rito. Lalo na sa katapangan na ipinapakita nito sa kanya. There's something in her that he can't resist. Something that he can't explain. Katok sa pintuan ang nagbalik sa kanya sa kasalukuyan. Come in. Nakita niyang pumasok si Miss Montesillo. Mr. Fonteverde, magpapaalam lang po sana ako na mag-lunch. Mahinahon nitong sabi. Akala mo isang napakaamong tupa ngayon. Tumayo siya. Come here and check this first kung napirmahan ko na ba lahat at idaan mo muna sa kanila. Nakita niyang natigilan ito at napatingin sa kanya. Mabilis niyang iniiwas ang mga mata mula rito. Nagtataka siguro ito dahil sa mahinahon siya. Pagbibigyan niya lang dahil mukhang napagod nga ito. Lumapit na ito sa may table niya at yumuko habang isa-isang binuksan ang folder upang i-check. Dahil nakatayo siya ay napagmasdan niya ito ng malapitan. Napakaamo talaga ng mukha nito na may heart shape. Napakakinis na tila hindi pa nagka-pimples. Ang natural nitong kilay, chinita eyes na bumagay sa mahaba nitong pilikmata. Ang ilong na di katangusan pero sakto naman. At ang manipis at mapulang labi na tila kay sarap halikan. Hindi niya napigilang sambit ng bigla nitong kinagat ang iba pang labi. She looks so damn sexy. Nag-angat ito ng tingin kaya mabilis niyang iniwasan ang mga mata nito. Mr. Fonteverde, are you okay? I'm fine. You may go now. Nauutal pa niyang sagot dito. Get out! Nakita niya ang pagtaas ng kilay nito. Bumuka ang bibig nito. Pero wala naman lumabas na salita, bagkos ay yumuko lamang ito at tuluyan ng umalis. Fuck yourself! Mura niya sa sarili.
bago nagdesisyon na umalis na rin ng opisina. Baka hindi pa siya makapagpigil. Adriana, dito! Hinanap ni Adriana ang tumawag sa kanyang pangalan. Nakita niyang kumakaway si Jason sa may dulong lamesa. Mabilis siyang lumapit sa mga ito. Dito ka na sa tabi ko, pag-aalok ni Raymond. Umupo naman siya sa tabi nito dahil wala naman siyang choice. Magkatabi na sina Jason at Sarah. Nagsimula na silang kumain. Pansin niya ang pagtingin ng ibang kumakain sa table nila. No, they are looking directly at her. Alam na naman niya kung bakit. Nagkibit balikat na lamang siya. Huwag mo na lang silang pansinin. Inggit lang ang mga yan dahil ikaw ang sekretary ng CEO. Bulong ni Jason. Ano naman kayo iinggitan nila sa pagiging sekretary? Hindi niyo ba nakita pinagawa sa akin kanina? Isa-isa ko kinuha mga document sa bawat department at hinatid sa kanya. Mahina niyang sumbong. What? Sabay-sabay ng mga itong sigaw. Shh! Yung boses niyo naman eh. Sita niya sa mga ito. He really asked you to do that? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Sarah. Tumango siya. Bakit naman gagawin ni Dragon yun? Bakas ang pagtataka sa boses ni Raymond. Hindi niya naiwasang ngumiti dahil sa paggaya nito sa tawag niya. Hoy, Raymond, kapag nakarating sa taas yung bansag nyo, say goodbye FCM. Mahinang usal ni Jason. Hindi na naman nila malalaman. Tayo-tayo lang naman ang may alam ha. Laban ni Raymond. Mabalik tayo. Ano naman sumapi dyan kay Dragon para parusahan kanya? Curious pa rin na tanong ni Sarah. Natahimik siya. Kailan pa siya nagkwento ng mga bagay-bagay sa ibang tao? Bakit ba pagdating sa mga ito ay bigla na lang siya nagiging komportable? Is it true? Tinig ng isang babae ang pumukaw sa nawawala niyang sarili. Bumaling ang tingin niya sa isang babaeng nakatayo sa gilid ng lamesa nila. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. She's beautiful and sexy. Hey! Tapik nito sa kanya. I'm asking you, is it true that you're a lesbian? Muli nitong tanong. What? Balik tanong niya rito. Ma'am, look at the way she dressed. It is obvious that she is, so you don't need to worry. Singit ng isang maliit na babae na bigla na lamang sumulpot kung saan. Well, mukha nga. Naninigurado lang naman ako dahil ayaw ko sa lahat ay inaagaw ang akin. Bumaling ito kay Raymond at ngumiti ng napakalawak. Kita na pati gilagid. I'll see you later, hon. Hinaplos pa nito ang pisngi ni Raymond bago naglakad palayo. Napabaling naman ang nagtatanong niyang mga mata rito. Don't mind her, she's crazy. Walang gana nitong saad. Hindi mo siya type? Oh, come on Raymond, she's beautiful and you like her? Sa'yo na. Putol nito sa kanyang sasabihin. Nalaki naman ang singkit niyang mga mata sa tinuran nito. Narinig niya pa ang pagtawa ni Sarah at Jason. Pero seryoso pa rin ang mukha ni Raymond. Napailing na lang siya. Bukang siya nga ang topic ngayon ng mga marites. Sino ba kasing nagbigay ng ideya sa mga ito na isa siyang lesbian? Oo nga pala, ang magaling na si Clara. Makakatikim talaga ito sa kanya. Huwag mo na pansinin ang sinabi niya, pero kung type mo, willing kaming Ouch! Hindi na naituloy ni Jason ang sasabihin dahil hinampas niya ito sa braso. Ang bigat ng kamay mo! Parang bakal! Reklamo pa rin ito habang hinihimas ang braso. Tigilan niyo nga ako, baka ipakain ko kayo sa alaga kong leon eh. Biro niya sa mga ito. Wow! Meron kang alagang leon? Bakas ang pagkamangha sa mukha ni Raymond. Ibang-iba talaga aura nito kapag nasa loob ng opisina. Gusto ko makita! Wika ni Sarah na hinihila-hila pa ang braso ni Jason. Ouch! Ano ba girl? Bitawan mo nga ako, nasisira beauty ko. Pilit binabawi ni Jason ang braso nito. Napangiti siya. Looking at these 3 newfound friends, they're not bad. Pero handa na ba siya? Nauna na siyang tumayo. Mauna na ako at marami pa akong iniwan na trabaho. Good evening, cuz. Ang malakas na boses ni Vince ang sumalubong kay AJ pagbaba niya sa hagdan. Every Friday night ay may family dinner sila na ginaganap sa kanya-kanyang bahay. 2 lang naman yun. Dito sa kanila o dun sa bahay ni na Vince. Magkapatid ang mga daddy nila. It's like a family tradition. For them, it is one way to maintain the family bonding. Humalik siya at binati niya ang tita at tito niya.
pati na rin ang lolo at lola niya, but only to his father's side. Yung sa mommy niya kasi ay matagal nang namayapa. Good evening po, magalang niyang bati. How's my favorite nephew? Masayang bati rin ng kanyang tito Alfred at niyakap siya nito. Tito, may I remind you that I'm your only nephew. Natatawa niyang wika rito. Narinig niya ring tumawa ang lahat sa sinabi niya. Napabaling ang tingin niya kay Vince. Mag-isa lang kasi ito. Where's Clara? Tanong niya rito. They visited her grandparents in Cebu. Pinalungkot pa nito ang boses. I'll follow her tomorrow. I miss her so much. Napailing na lang siya. His playboy cousin is really in love. Kayo ni Kevin, kailan nyo naman balak? Naunahan pa kayo nitong bunso. Nakataas kilay na wika ni Lola. Nagkibit balikat lang siya habang si Kevin ay nakita niyang nagtakip ng unan sa muka. Because at any moment, Lola will start the sermon. Tara na at nakahanda na ang dinner. Mommy, mamaya mo na sila sermonan. Sasamahan pa kita. Singit ng kanyang mommy. Sabay-sabay na silang nagpunta sa dining table. A lot of foods are always there, pero hindi talaga mawawala ang favorite niya. Sipo egg na maraming eggs. Nagdasal muna sila sa pangunguna ni Lola, always thanking God for all the blessings that they are receiving. Kainan na! Namiss ko luto mo, tita! Wika ni Vince. Ito lang naman ang maingay sa kanila. Nagsimula na silang kumain. Kaz, hinay-hinay sa itlog. Mamigay ka naman. Sinulo mo. Pagrereklamo ni Vince. Tiningnan na lamang ito. Parang bata. Magkakaanak na, isip bata pa rin. Tita oh, he's looking at me like he wants to kill me. Sumbong pa nito. Will you stop acting like a kid, Vince? Magkakaanak ka na, for goodness sake. Sita niya rito. Manahimik nga kayong dalawa at kumain kayo ng maayos. Seryosong saway ni Daddy. Tumahimik naman sila at pinagpatuloy ang pagkain. Dad's voice is powerful. Pinapakinggan at iginagalang.